Good luck na lang talaga sa Pilipinas. Pinakamalaki sa history ng mga presidente sa Pilipinas. Grabe, walang kabusugan talaga ang gobyernong Marcos na ito. 6.7 trillion pesos ang 2026 national budget na inaasahang pipirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos bukas ng umaga batay sa paunang advisory ng Malacanang. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa 2025 budget. Grabe, halos mag 7 trillion na. Yan yung mga kabuuang utang, no? Alam nyo, pagtapos ng termino nitong Marcos, kung matapos niya man aabot tayo sa mga 21 to 22 trillion ng utang ng Pilipinas. Pero tignan ninyo, walang kabusugan, may issue na nga sa flood control. Pinakamalaki, pinakamataas pa sa lahat sa balat at kasaysayan ng mga presidente o gobyerno sa Pilipinas. Mula sa kontrobersyal na 2025 budget na punong-puno umano ng insertions, court o discretionary fund at maanumalyang mga proyekto, dumaan sa mapanuring mata di lamang ng mga mambabatas, kundi ng publiko ang bawat hakbang na pinagdaanan nito. Ang bicameral conference meetings kung saan nangyayari umano ang maraming budget insertions at realignments noong mga nakaraang taon, ini-livestream sa unang pagkakataon, pero ang hindi nakikita ng publiko ay ang diskusyon, lobbying at balitaktakan sa labas ng livestream sessions na sa pagsusuri ng ilang mga mambabata. In short, yung live stream na sinasabi nila, kasi maraming humanga, uy, maganda yan, live stream ang Bicam sa wakas, pero patago pa rin yung mga insertions, yung mga usapin nila, hindi naman live talaga. Flags kagaya ng pork barrel, tumaas na ang program funds at mga ayuda program na nagpapatindi lang umano sa patronage politics sa bansa. Ang Department of Education ang pinaglaanan ng pinakamataas na budget na umaabot sa halos 1 trilyong piso. Nakita ninyo yung pambubudol talaga ng Marcos administration. Last year, ang pinakamataas ay DPWH. Ngayon, kunwari sasabihin nila, hindi, wala na, hindi na tayo maglalagay sa flood control. Pero, parang ganun din lang, umiba lang yung pangalan, inilipat lang sa Department of Education. Di ba may issue yan si Angara? And highways, interior and local government, national defense, health, agriculture departments. Nangako ang Malacanang na bubusisiin itong mabuti ang 2026 budget na ipinasa ng Kongreso. Pero ano nga bang pwedeng mangyari matapos i-review ito ng Pangulo? Pwede niya itong pirmahan ng walang pagbabago kung sa tingin ng palasyo ay tama at naaayon sa kanilang plano ang ipinasang budget ng Kongreso. Pwede rin niyang alisin o i-veto ang ilang line items sa budget kung hindi siya kumbinsido sa paggagastosan nito. Nangyari na ito sa 2025 budget kung saan nasa higit 194 billion pesos na line items ang vinito ng Pangulo. Kabilang ang ilang flood control projects at ang program funds na aniya ay hindi aligned sa priority programs ng kanyang administrasyon. Naisip nga natin para saan ba itong budget talaga na taon-taon na ito? Kasi biruin ninyo, trilyon ang budget para sa bansang Pilipinas. Pero ang naging recipient niyan yung mga kurakot, yung mga nasa pwesto lang, hindi naman natin nararanasan. Kaya ito medyo madugo ito Parang alam niyo yung taon-taon na parang sila pa yung nagse-celebrate. Yay sila ng yay. Tapos tayo, kawawa, mga gutom tayo. Na issue yung flood control. Tapos parang parang walang nangyari. Na meron na namang 6.7 trillion na halos 7 trillion na lang. Kulang na lang mag 7 trillion in just a year. Na wala namang napupuntahan. So, good luck na lang sa Pilipinas. Idudulog nila sa Korte Suprema. Ewan natin kung may mangyari kasi hawak din naman nila yan. Kunwari, meron siyang i-vivito na line items pero lang yan, pautot lang yan. Kagaya last year, 26 billion lang ang vinito. Tapos yung 160 na unprogrammed funds na binito, silbi nun? Walang silbi yun. Mga di kailangang resibuhan ay gastos sa biyahe, komunikasyon,
training, scholarship, advertising, representation, at professional services. Hirit ni Leviste, kabilang ba rito ang sahod ng social media consultants o keyboard warriors? Umaasa si Leviste na ilalabas ng House Committee on Accounts ang detalyadong breakdown ng budget ng Kamara. Yun ay kung magvivito ang Marcos Jr. na ito. O kung magvito man siya, baka imposibleng i-veto niya yung pinapavito ng mga grupo o ng mga kababayan nating Pilipino. Baka maliit lang na naman ang kanyang i-veto. BBM ang ilang questionable umanong items sa ratified 2026 national budget. Nagkakahalaga daw ito ng higit 319 billion pesos. Ayon sa grupo, ibinalik lang nito ang dating pork barrel system dahil sa umano'y last-minute insertions ng BICAM at appropriations. Dismayado sila na binabaliwala lang daw ng Kongreso ang galit ng publiko dahil sa pagwaldas ng pondo para sa patronage politics. Dismayado sila na binabaliwala lang daw ng Kongreso ang galit ng publiko dahil sa pagwaldas ng pondo para sa patronage politics. Kahit daw kasi nagkaroon ng open BICAM, may mga meeting daw na nangyari kaya nawalan rin ng saysay ang transparency sa BICAM process. Dalawang opsyon ang ibinigay ng grupo sa Pangulo. Una, i-retain ng lahat ng budget items maliban sa budgetary support sa government corporations at modernization program ng AFP. May nakalaan na raw kasing pondo ang mga ito sa ilalim ng special purpose funds. Pangalawa, total veto ng lahat ng 10 unprogrammed appropriations para tukuyin ang funding sources ito at maging breakdown ng expenditure details. Kumbinsido si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na malabong i-veto ni PBBM ang unprogrammed appropriations sa 2026 General Appropriations Bill. Ayon kay Tino, ang UA ay lump sum fund at direktang kontrolado ng Pangulo kaya imposibleng i-veto niya ito. Mahirap din anyang paniwalaan na wala itong pork barrel fund. Ayan, so ngayon na ang President Vicente Sotto III, House Speaker Faustino D. III at ilang miyembro ng Kongreso. Nakakahalaga nga ng nauna na nga sinabi din ng Palasyo, Alvin Doris, man ang presidente na mag-veto o magtanggal ng ilang mga Pag nasa entablado, tutulungan ko mahirap, pagkakaisa, pag wala ka na masahin, pagkakaisa pa rin. Pag wala, pagkakaisa pa rin. Pag wala ka na panlaba, pag wala ka na pabayan ng kuryente, pag maaktiyan siya mo, o kainin nyo pagkakaisa. Hindi o! Ako rin ito. Kasi napapansin ko, nalalambutsing tayo eh. Nadadaan tayo sa ganda ng salita. May pagano-gano pa. Kaya ako mga kababayan, hindi po kaya ako minsan akala ninyo magaspang ako. But this is me. Ito, hindi nyo lang alam kung ganong hirap ang dinaanan ko para matungtungan ko ang entabladong ito. Saan ka nakakita pandemya? Laging wala. Absent. Pasyal-pasyal. Talakbuhay. Yung utaw. Hindi o. Nagbabayad ka ng buwis. Mabigat sa loob mo. Pagbayad ng buwis. Bakit? Pinaghirapan mo yun eh. Tama mali. Pero sinusunod mo yung alituntunin ng bansa para makatulong ka sa bansa. Tama mali. Ito hindi. Minana na lang, ayaw pang bawasan. Takaw. So talaga, nung malaman ko yun, alam niyo nung malaman ko yun, nagulat ako. Nagulat talaga ako, Nay. Nagulat ako. Bakit? Ilan sa inyo walang makakain? Ilan sa inyo walang bahay? Ilan sa inyo walang ospital? Ni pang x-ray, ipinanghihingi nyo pa. Tapos ito, mana na lang? Ayaw pang bawasan? Hindi ko na nga tinatanong kung ninakaw yun o kung saan kinuha yun. Wala na akong pakialam doon. Pero yung tao naghahanap buhay,
mabigat pa sa loob niya, nagbabayad ng buwis. Pero yung nagmamana, itinatago pa, ayaw pang mabawasan. Mr. President, again, I'm honored and to be part of this program today, this morning. And sa inyo pong lahat, mga nanay ko, mga tatay ko, sa mga taga Maynila, Mr. President, spoiled na spoiled yung mga senior citizens sa akin sa Maynila. But now, to our First Lady and to the First Family, sa inyong lahat, sa ating lahat, ay sama-sama tayong mag-wish at manalangin na sana maging mapayapa ang 2026, maging magaang sa buhay nating lahat, at ipanalangin natin ang ating Pangulo na laging maging malusog upang mapaglingkuran. 1, 2, 3. 2, 3.